So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit ako upang sagutin ang inyong napakaraming katanungan. And masayang-masaya ako dahil sa pagdami ng tanong, mas nagiging masaya ako at na-challenge ako sumagot at makapagbigay, makatulong sa inyo, okay, bilang isang magmamanok. Maibigay sa inyo yung mga mga kasagutan na kailangan po ninyo at may apply sa inyong pagmamanok. Okay? So, wag na natin ito masyadong patagalin mga kamano kasi gaya ng isang video na ginawa natin, medyo mahaba-haba yung kasagutan, yung advice na ating ibinigay, kung kaya't baka ilang katanungan din ulit ang ating masagot ngayon. Anyway, so kung nakapag-subscribe naman na kayo, nakapag-like at nakapag-comment na rin sarili niyong katanungan, simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. Okay? So, ang unang katanungan ay galing kay Arlene Shu. Okay, Shu. Okay, idol, mas mura ang palay, pwedeng gawing fermented. Okay? So, ang palay ba ay pwedeng i-ferment? Actually, mga kamanok, hindi ko pa ito natatry. So, Arlene, hindi ko pa ito natatry at busy pa tayo sa paggawa ng fermented Jackie Oats. Actually, dun tayo humiyang sa fermented Jackie Oats, kaya't yung ibang mga bagay hindi pa natin nagagawa. Pero, dahil nag-comment ka na po pwede itong i-ferment din, susubukan natin. Palay, pwede kaya yon. Anyway, yung fermentation process naman ang habol natin Yung fermentation process, yun ang nagbibigay ng mataas na vitamina, na minerals, natural minerals sa ating mga alaga o doon sa patuka na ating i-ferment. So, itry po natin, fermented palay. So, ngayon ko lang ito narinig and sige, susubukan natin ito at atin pong sasabihin sa inyo o atin pong ipapakita sa inyo kung ano ang magiging resulta. Medyo na-excite ako dito sa fermented palay na sinasabi mo. Susubukan natin kung ma-ferment ba talaga kasi actually hindi lahat ng grains po pwedeng i-ferment. Yung iba napapanis, yung iba nasisira, yung iba hindi nagiging maganda ang resulta. Pero dahil nga sinabi mo fermented palay, tingnan natin kung magiging matagumpay. Babalitaan kita, babalitaan ko po kayo. Pero yung fermented Jackie Oats, subok, proven, tested, napakaganda po. Okay, napakaganda po. Hindi lang ako at napakarami na nakapag-try, nakasubok at hanggang ngayon, ipinapa-adapt na rin sa kanilang mga alagang mga manok. Kahit yung ating ibang mga subscribers na nasa farm na o may farm, yun na po yung ginagamit. Kaya po mga kamanok, garantisadong nakakatulong at makakatulong pa sa ating mga magmamanok itong sa fermented Jackie Oats. So Arlene, muli, susubukan po natin itong si fermented palay para po sa inyo at para po may ibigay akong resulta once na nagawa natin ito. Ubusin ko lang yung aking ferment ditong Jackie Oats at next step, subukan po natin na mag-ferment ng palay para po sa inyo. Okay? So kung magiging matagumpay ito, marami ang makakatipid, marami ang magbebenepisyo at marami ang makaka-access sa fermented palay kasi yung Jackie Oats hindi po available sa napakaraming agribet. Kaya yung iba hindi makapag-try, makasubok. Pero huwag kayong mag-alala. Sa mga gustong mag-try ng Jackie Oats na i-ferment, naglalagay naman po ako ng dito ng mga picture. Pwede nyo po yung i-click para dun po kayo makakuha. May lalabas po diyang bigla na larawan ng Jackie Oats. Hindi naman ako sure kung dito, pero sa loob ng video ito, tapusin ninyo. Bigla na lang lalabas dyan. I-click nyo lang po yun at dun po kayo bumili. Okay? So, yun po mga kapanok. Okay, so next question po tayo. Okay, hanap muna tayo dito. Medyo, yung iba nasagot na natin Ito, galing kay Juju Aguirre. At tigas naman. Magandang araw sa iyo, kamanok. Magtatanong lang po ako kung pwede bang lagyan ng mineral water ulit yung Jackie Oats pag sinipsip na ang nilagay kong tubig. Okay, so mga kamanok pag po kayo ay nag-ferment ng Jackie Oats, normal po na maubos, normal po na mabawasan yung tubig na inyong inilagay. Kung dati nung first day, kung dati nung umpisa o unang araw na ibinabad po ninyong inyong Jackie Oats, is kalahati po sila ng dami. Kalahating timba ng Jackie Oats, kalahating timba ng tubig. Sa paglipas ng araw, mga kamanok, sa paglipas ng linggo, sadya po, normal po na ma-absorb, masisipsip, mawawala yung tubig.
Kasi po, good absorber po itong si Jackie Oats ng tubig. Kaya po humihilab, kaya po tumataba yung butil ng Jackie Oats dahil sinisip-sip po niya yon, yung tubig na yon. Okay? Kaya po nagkakaroon ng fermentation process dahil po sa pagsipsip o pag-absorb na ginagawa ng Jackie Oats. Normal po yon. Kung maaari, wag na po kayong magdagdag pa sapagkat pag nagdagdag po kayo, magiging malabnaw po ang timpla ng fermentation. Hindi po ganun kataas yung fermentation process na nangyayari doon sa Jackie Oats ninyo. So normal po yon. Ang gawin nyo na lang po mga kamanok, nakikita ninyo na nababawasan yung tubig, huwag nyo muna pong sandukin yung tubig. Yung grains lang po at iwasan nyo pong makuha yung tubig. Araw-araw nyo po siyang haluin para po hindi mangitim yung ibabaw. Pero mapapansin nyo naman, magle-level po parehas yan, yung tubig at yung Jackie Oats. Makikita nyo lang talaga na wala na po yung madaming tubig, pero magle-level po yan. Jackie Oats at yung tubig magkapantay. Hukayin nyo po yung ilalim ng fermented Jackie Oats, makikita nyo may tubig diyang maputi-puti. Okay, kung nakikita ninyo na medyo bumababa yung tubig kaysa doon sa Jackie Oats lang muna ang inyong sandukin ng inyong ihalo. Okay, nandun naman yung sustansya, nandun naman yung tubig nasa loob ng Jackie Oats, ng grains. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Normal po yun. Normal, sadya pong ganyan mga kamanok. Kasi ina-absorb po ng Jackie Oats yung tubig. At yun pong sustansya nasa loob na po ng butil ng Jackie Oats. Kaya po safe, maayos, maganda. Huwag nyo na pong dagdagan kasi lalabnaw po, tatabang po ang vitamina, ang minerals na meron sa loob ng Jackie Oats. Okay, sana po maliwanag po tayo dito. Ang dami pa rin nagtatanong yan and wala akong balak na tumigil na sagutin yan para lamang po ma-remind po kayo at malinawan. Muli, sasagutin ko, huwag nyo na pong dagdagan. Sandukin nyo na lang po is yung grains at iwasan nyo pong mapasama yung tubig. Kasi nga po, hinahabol nyo po is magpantay parehas sila. Sandukin nyo lang po is grains hanggang sa makuha nyo po ulit yung tamang pantay o ratio ng tubig at yung Jackie Oats hanggang sa magtimbang ulit po sila. Okay? So, malinaw tayo dyan. So, let's proceed to our next question. Okay? So, ito galing kay Michael Sadicon. Okay? So, Idol, sana mapansin, ano ba ang benefits ng kamatis sa mga nokis natin? Salamat sa iyo. Actually, nasagot na natin to last time, pero medyo dumadami yung katanungan niya. Possible, gusto niyang malaman kung ano ang benepisyo ng ating mga manok pagdating sa kamatis. Mga kamanok, simple lang po. Ang kamatis ay nagbibigay ng extra rehydration. Nire-rehydrate. Ibig sabihin, pinapaganda niya ang pangangatawan ng manok sa pamamagitan ng pagbibigay ng tubig dito. Okay, hindi po siya nai-stress, hindi po siya nauuhaw. Maganda po ang electrolytes na nakukuha nito sa kamatis. Okay, so nire-rehydrate po niya. Kung sa tao, hindi po niya inuuhaw ang katawan ng manok. Di ba ang tao, pag palaging uhaw, nakikita ninyo yung balat, parang dry, yung katawan, dry din po, hindi nakakapag-isip ng maayos. Kasi palaging uhaw, kulang sa tubig. Pero kung ang isang manok, nakakakain ng kamatis, rehydration po ang makukuha ng manok. Yung electrolytes po, hindi sila masyadong hinihingal, hindi sila masyadong nauuhaw, ganun po. Makikita niyo yung katawan, napakaganda. Hindi masyadong mabigat, hindi masyadong matubig. At the same time, nag-aalis din po siya ng taba ng katawan ng ating mga alaga. The more na marami siyang nakakain kamatis, the more na marami siyang taba, bilbil sa polang na burn. Okay? So, pampasexy pala to. Yes, tama po kayo. Kaya po yung ating mga kaibigan, hindi nawawala yung kamatis sa kanilang dieta, sa kanilang diet, sa kanilang pagkain na ibinibigay sa kanilang mga manok. Dahil maganda po ito sa katawan ng ating mga alaga. Especially, kung masyadong matubig yung katawan, okay, pwede po tayo maghalo niyan. Then, bawasan po natin yung moisture sa pagkain nila para hindi po tayo madalas na nakakapansin na yung kanilang droppings is basag. Okay? So, nagko-control po siya ng moisture, ng taba ng manok hanggat maaari. Right? So, last question muna tayo. Actually, galing to kay Jeffrey Lianes. Actually, hindi ito tanong eh. Ito ay testimony. Okay? So, ito ay kanyang experience. Pakinggan po natin.
Sinubukan ko yan sa stags ko. Ito yung Jackie Oats. Dati payat at nagtitira ng pagkain. Simula nang bigyan ko siya ng fermented Jackie Oats, 1 week lang. Parang hinipan ang katawan. Biglang bumuka at gumanda ang appetite. Ngayon, binibigay ko na to sa lahat ng manok ko, mapakording bilang maintenance. Tingnan nyo ito mga kamanok. Dati, hindi siya nagbibigay nito. Ngayon, nung masubukan niya yung fermented Jackie Oats, 1 week lang. 1 week lang. Nakita niya yung improvement sa katawan ng kanyang mga alaga. Okay? At saka yung appetite, nandun daw. Sadya naman talaga yung appetite. Pag maganda po ang panunaw ng manok, yung gut health. Pag sinabing gut health, yung kanyang panunaw talaga sa kanyang katawan, pag maganda po yun. Maganda ang digestion, wala pang oras, pagdating sa next meal, ubos na kaagad yung pagkain, tumataas yung appetite. Talagang pag binigyan niyo siya ng pagkain, uubusin talaga niyan eh. Kaya talagang yung patukaan, bubutasin ng manok sa sobrang gana sa pagkain, which is sign po yun ng healthiness nila. Okay? At nakakatulong si fermented Jackie Oats para maging maganda yung gut health na yon, yung tinatawag, yung paggiling, yung metabolismo ng manok. Kaya makikita nyo, ang ganang kumain, ang ganda ng absorption ng pagkain, ang gaganda ng katawan. Basta yan ay napupurga ninyo per month or per 3 weeks. Makikita nyo yung bulto, yung subo ng katawan, gumaganda, gumagaan. Kaya mga kamanok, ano bang hinihintay ninyo? Sa dami na nang nagpatunay, sa dami na nang nag-comment na maganda ang fermented Jackie Oats, baka kayo na lang hindi nakakapag-try niyan. So, ano pang hinihintay nyo? Subukan nyo rin, wala namang mawawala. Paano kung naging maganda sa inyo? Di papasalamatan nyo ako. Paano kung naging maganda sa inyo? Di makakatipid kayo ng napakaraming vitamina, napakaraming mamahaling suplemento. Kaya mga kamanok, bago nyo pagsisihan ng lahat na dapat pala, nasubukan ko na to, nakinig na ako, subukan nyo lang po ngayon. Kahit ngayon lang. Kung hindi makatulong sa inyo, saka nyo itapon. Okay? So, yun lang mga kamanok, sa pagkakataong ito, ang ating mga kasagutan, hopefully makatulong sa inyong bawat magmamanok, ang bawat katanungan na aking sinasagot. Kaya mga kamanok ha, hinihiling ko lang na mag-subscribe kayo, mag-like at mag-comment din ng inyong sariling katanungan at hindi ako mapapagod na sagutin yan, na pag-usapan yan. Dahil ginawa ako, narito ako para sumagot sa inyo. So muli, once again, this is Linyada ng Mamay. Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.